Magandang araw mga kaibigan. Ngayon, ating tunghayan kwento nga pinamagatang My Husband. Pero bago natin sisimulan ng ating kwento, paki-like po muna at kung bago ka pa sa ating channel, paki-subscribe at paki-click na rin po ng bell button. Napagdesisyonan ko na naiwasan na si Yumi. Kaso, nung kausapin ako ni Ma'am Ruwa tungkol sa sitwasyon ni Yumi, pumayag din ako kasi hindi ko matiis si Yumi. Siguro pwede na din namang manatili ang pagiging pagkaibigan namin. Kaya pumunta ako sa bahay nila para turuan siya. Akala ko pwede na. Akala ko tanggap ko na hanggang pagkakaibigan lang talaga ang kayang ibigay ni Yumi sa akin. Pero nung nalaman ko na buntis pala si Yumi, bumalik lahat ng sakit. Mali pala ang akala ko. Ngayon, hindi ko na talaga alam kung dapat ba naiwasan ko si Yumi o hindi. Hindi ako makapagdesisyon. Ilang araw na din ang nakalipas mula nung pumunta ako sa bahay nila Yumi at Kurt. Hindi ko man lang alam kung pumasa ba si Yumi sa special exam niya. Sana naman nakatulong ako. Tapos na lahat ang class ko pero ayoko pang umuwi. Wala na rin naman akong gagawin sa bahay. Dito na lang muna ako magpapaiwan sa classroom. Mas kakapagpahinga ako dito kasi gabi na at wala na masyadong tao. Bagay talaga sa kanya ikulong sa stock room. Papakinsa siya ng lamok. May narinig akong babaeng nag-uusap habang dumaan sila sa classroom. Malandi kasi, akala niya, dahil lang sa asawa niya si Kurt. Isino na siyang Rena. Tapos tumawa sila. Nawala na din ang boses nila, siguro nakalayo na sila. Sino kayang ikinulong nila sa stockroom? Kawawa naman kung ganun. Bahala na nga. Ayokong makialam sa away ng mga babae. Hindi ako bakla. Kinuha ko sa bag ko ang iPad ko at nakinig ng music. Hindi naman talaga ako mahilig makinig sa mga love songs pero iwan ko ngayon. Parang tinatamaan ako sa kantang to. Naalala ko si Yumi. Ginawa pa itong kanta to para sa akin. Saktong-sakto lang kasi yung lyrics sa mga nararamdaman ko. Nagmumukha na akong bading sa ginagawa ko. Kahit anong gawin ko, gustuhin ko mang kalimutan siya. Hindi ko magawa. Hindi ganun kadali. Alam ko, bading na ang tingin niyo sa akin pero ang sakit lang talaga sa pakiramdam na ito. Kailangan na kitang kalimutan dahil may Kurt ka na ngayon. Ayokong ulitin ang mga nangyari noong mga nakaraang taon. Kaibigan ko si Kurt. Kurt? Nag-flashback sa akin ang sinabi ng isang babae kanina. Malandi kasi. Akala niya dahil lang sa asawa na siya ni Kurt. Sino na siyang Rena? Hindi ko na tinapos ang kantang pinakikinggan ko. Tumayo na ako at bigla at iniwan ang mga gamit ko. Hinanap ko ang stockroom. Shit. Ang daming stockroom dito. 2 stockroom sa bawat floor ng building. Yumi! Yumi, nasan ka? Wala na akong pakialam kung mapaus man ako. Kailangan kong mahanap si Yumi. Inisa-isa ko na ang stockroom. Pero wala pa rin siya. Kinuha ko ang phone ko sa bulsa at tinawagan siya pero walang sumasagot sa phone niya. Nasaan ka na ba, Yumi? Nasa 3rd floor na ako ngayon. Hinanap ko lang stockroom. Yumi! Yumi! Naririnig mo ba ako? Tulungan niyo ako. May tao ba dyan? Parang may naririnig ako. Si Yumi yun. Yumi! Yumi! Nandito ka ba? Andyan ka ba? Si Gab to.
Kinatok ko yung pinto. Gab! Nandito ako! Tulungan mo ako! Umiiyak na siya sa sobrang takot. Huwag kang mag-alala, Yumi. Andito na ako. Lumayo ka muna sa pinto. Tapos sinipa ko ng pinto. Bumukas ito. Si Yumi nakaupo lang sa sahig. Umiiyak pa rin. Niyakap ko siya. Yumi, ano pang nangyari? Sinong nagkulong sa'yo dito? Pero umiiyak pa rin siya. Hindi siya makapagsalita. Ikinulong ko lang siya sa mga bisig ko. Mas lalo akong nasasaktan kapag nakikita kong nasasaktan si Yumi. Nung naging okay na siya, tumabi na ako sa kanya. Nakasandalan kami sa wall ng stockroom. Ano bang nangyari? Sino bang may gawa nito sa'yo? Si Grace at kasama niya. Sabi nila, nawala daw yung cellphone nila dito sa stockroom kaya pinatulong nila ako sa paghahanap pero bigla na lang nila akong ikinulong. Si Grace po, ang dalawang kasama niya, ang tumawa kay Yumi nung nadapa siya sa kasal niya. Yung tatlong malalanding babae sa school nila. Si Grace? Bakit naman nila nagawa yun? Hindi ko alam. Wala naman akong ginagawa sa kanila. 2 oras din kaming nanatili ni Yumi sa stockroom. Nakaupo at tahimik lang. Alam niyo naman siguro yung pakiramdam na kahit hindi kayo nag-uusap ng taong mahal mo masaya ka pa rin dahil katabi mo siya. Dahil sa nangyari nito, mas lalo ko patuloy gustong protektahan si Yumi. Yung sinabi ng babae kanina dahil kay Kurt. Kaya nangyari ito kay Yumi. Hindi ko maintindihan ang mga babae pero isa lang talaga ang alam ko. Si Kurt ang may kasalanan nito. Kumain ka na ba? Tinanong ko si Yumi. Hindi pa. Tayo na. Kailangan mo na ngayong kumain. Lalo na sa kalagayan mo ngayon. Baka kung ano pong mangyari sa baby. Baby? Kahit hindi ko pa masyado makita yung mukha niya. Parang gulat na gulat siya sa sinabi ko. Di ba buntis ka? Ako? Buntis? Sino may sabi? Yung asawa mo. Kaya ka nga sumuka nung pumunta ako nung isang araw dahil sa pagdadalang tao mo. Gab, hindi ako buntis. Hindi ko alam kung dapat ba akong matuwa sa sinabi niya o malungkot dahil sa loob. Loob ko umasa na naman ako. Huwag na nating pag-usapan yan. Kumain na muna tayo. Mas mabuting huwag na naming pag-usapan ang mga bagay na iyan. Kinuha ko muna yung gamit na naiwan ko kanina sa room. Lumabas na kami ng building pagkatapos at pumunta ng parking lot. Pinagbuksan ko pa siya ng pinto ng kotse ko. Salamat ka. Nandito na tayo. Bahay mo? Oo. Masarap magluto si Manang. Pasok na tayo. Pagdating namin sa bahay, pinagluto ko na agad si Manang ng paborito kong sinigang. Ilang saglit lang din, nakakain na din kami. Kumain ka pa ng marami. Nilagyan ko pa ang plato niya ng kanin at ulam. Salamat, Gab. Kung ikaw siguro ang naging asawa ko, sigurado ang taba ko na ngayon. Tapos, bigla kaming napahinto sa pagkain. Pero syempre, kung lang na naman, sabi ni Yumi, tumawa na lang din ako. Yung special exam mo, napasa mo ba? Tanong ko sa kanya. Oo naman. Ang galing kaya nang nagturo sa akin. Salamat pala, Gab. Ang dami ko ng utang sa iyo. Pagkatapos namin kumain, hinatid ko na siya sa bahay nila. Medyo gabi na din kasi baka mag-alala pa si Kurt. Gab, maraming salamat talaga. Kung
Hindi dahil sa'yo, baka nakulong pa din ako doon. Walang anuman, Yumi. Matulog ka na. Good night. Tapos, hinalikan ko ang cheek niya. Hindi ko alam kung bakit ko nagawa iyon. Parang bigla na lang kumilos mag-isa ang katawan ko. Nahiya ako sa ginawa ko kaya naman umalis na agad ako. Si Yumi nakatayo pa rin. Hindi pa rin pumasok. Sorry, Yumi.